Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang kahilingan ng Komite ng Good Government and Public Accountability dyan po sa Philippine Statistics Authority. May bago po silang request sa ahensya na yan. At ganun din po, ano po yung tahasang sinabi ng isang member ng Young Guns dyan po sa lower house about dyan po sa confidential funds ng inyong Vice Presidenteng pusit na si Sara Tamilmil Duterte. No? At ano po yung dahilan ng inyong Vice Presidente bakit hindi po siya dadalo dyan po sa MBI meeting nila sa investigation. Okay, so bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating live stream at video premiere. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro. At muli, ako po ilubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumutulong at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. So unahin natin mga kababayan, ito pong request ng Komite ng Good Government and Public Accountability na ang chairman dyan po ay si Representative Joel Chua, na kung saan mukhang pinatitigil niya na ang pag-iimbestiga sa confidential funds ng inyong Vice Presidenteng pusit. However, meron pa rin siyang request sa Philippine Statistics Authority na tignan itong 2,000 more OBP confidential fund receipts. Yan po yung balita sa ABS-CBN. PSA looking into nearly 2,000 more OBP confidential fund receipts. Kasi pala mga kababayan, yung 677 na binerify ng PSA, 405 doon, walang live birth, walang certificate of marriage, walang certificate of death. Mga peke. Kasama si Kokoy Villamin, kasama si Mary Grace Piatos. Pang DepEd lang pala yun. Yung po yung sabi ni Representative Joel Chua. Now, punta naman sila doon sa OBP confidential funds. Meron palang 2,000 other recipients na ginamit. Kaya sabi dito ay pinakikiusapan po ang PSA na hanapin ito. Grabe. The PSA have no records for some 400 recipients of confidential funds from the DepEd. O yan nga pa, binerify na. No? Ito naman, 405 po to be exact ang lumabas na wala pong records ng birth certificate. Ito po'y dito lamang sa DepEd. Hinihintay po namin ang resulta sa OBP dahil 1,992 naman ang bine-verify po namin doon. Ito po ay aming pinapriority na matapos, sabi ni PSA Assistant National Statistics Marisa Grande. O ayan, pinoprioritize po nila. Kaya kayo po dyan na nag-a-apply ng inyong mga birth certificate, certificate of marriage, or live death certificate, mag-antay-antay po tayo ng matagal ha. Pina-priority po yung 1,992. Ayan po yan, oh. Sana naman. Chua said lawmakers eyed filing bills to limit confidential funds to agency mandated with intelligence gathering and security. He said they also wanted to tighten requirements for special disbursing officers in charge of confidential funds. So anong gagawin nyo doon sa mga nakita nyong mga plunder, misappropriation of funds, yung malversation of funds, forgery, bribery, perjury? O ayan, anong gagawin ninyo mga kababayan? Ano kaya gagawin ni Chua? Magpapile ba kayo ng kaso sa ombudsman? O pagdating sa ombudsman, sasabihin ng ombudsman, ibasura. Wala akong nakikitang ginawang mali ni Pusit. Patay. Bakit? Kakampi ng Duterte yung ombudsman. So antayin natin mga kababayan itong almost 2,000 other recipients naman sa Vice President's Office. Ayan. Sino yung mga nakakuha ng mga
confidential fund ng OBP. Baka ibang mga pangalan naman yan. Baka ano naman siguro, Jack and Jill. Oo. Baka Almond Tolberon. Yung mga pangapangalan, ano? Di kaya Marjorie Strawberry. Si Apple Pie ni. Grabe yung imahinasyon ng sumulat ng mga pangalan sa acknowledgement receipt, mga kababayan. Ang galing nila Chikat ni Lasco siguro. Sila ba yun? Oo. Yung pinoprotektahan ni Joel Chua na hindi na matanong sa hearing ng confidential fund ni Pusit kasi baka mabukalkal ang Armed Forces of the Philippines. Baka, maybe nagtatanong lang, hindi ba kayo inabutan nila Chika at ni Lasco? Kaya siguro sinabihan nyo na lang si Chua na itigil mo na pre. Oo. Baka kung ano pa, madamay pa ang AFP. Kami na lang mag-imbestiga. Huwag nyo nang isa publiko. O, ayan po yan, mga kababayan. O, so antay-antay tayo ha. Now, ano naman ang sabi dyan ng isa sa mga member ng Young Guns ng Lower House? Si Representative Ortega ng La Union sa politiko. Hindi lang pinamigay, mukhang binulsa pa. Sara Duterte gets richer with confidential funds misuse. Ay, nako Ortega, nako baka kasuhan ka ni Pusit. No? Sinabi mo to, ibinulsa at pinamigay confidential fund. Yumaman si Pusit. Oo. Ay, wayayay. House Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega expressed belief that Vice President Sara Duterte's confidential funds went to the pockets of some individuals. 2 Pasko ang lumipas na nilustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang si Santa Claus ng OBP. Oo, naging Mrs. Claus na, hindi na si Mr. Claus. At DepEd na namigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. O kaya nga hindi niya pinaghirapan kaya madali niyang ibulsa at lustayin. 'Di ba? Yun na lang mga sobre-sobre. Hoy, La Chica at Nolasco, kanino niyong binigay yung confidential funds? Sa mga kabaro ninyo? Tanong lang. Oo. Kaya pinatigil na si Chua eh. Sakop na ang AFP. Yeah. Takot na yung mga general. Kung hindi, sige Chua, sige, magkukudita kami. In favor of Pusit kasi bakit? Nabigyan kami, o di ba? Pero hindi lang pinamigay. Mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si BP Sara at ang kanyang mga kasamahan habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong konting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakaluna sa paghihirap lalo na sa karamihan pwede na rin sanang pantulong kung hindi niya ibinulsa. This is a crime of the highest order. Oy, ng bulsa! Anong bulsa ang ginamit? Oy, nako. Sal-en please. Yaman, investigate, lifestyle check. Ortega said this is not only a culpable violation of the Constitution but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sanang napagawa nito. Ilang libro at laptop sanang nabili ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Malaking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Ay, lehitimo naman po. Oo, lehitimong operasyon para pabagsakin ang gobyernong Marcos. Ganon po yun. Suhol-suhol. Saan? Alam na. La Chica at Nolasco. Ortega stressed that the committee was merely performing its oversight function when it launched an investigation into the utilization of public funds. Habang tinatalakay po natin ang usaping ito, marami ang nasaktan, marami ang nagsabing kami ay nanggigipit. Hindi po ginawa namin ang aming trabaho. Mahirap, oo, dahil this is about a very popular Vice President. But there is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may be. Correct, I agree. Walang mataas na tao, walang above the law. Kung ang usapin ay ang graft and corruption, kung ang usapin ay bribery, kung ang usapin ay ang culpable violation of the Constitution. Hindi above the law si Sara Duterte. Hindi siya Panginoon,
Hindi siya hari o reyna. Siya ay isang public servant. No? Ginamit niya ang kanyang posisyon. Ginamit niya ang kanyang power to manipulate all those who surrounding him o surrounding her. Sinama niya ang Davao Mafia sa pagnanakaw ng pera ng kabaw ng bayan. Kaya dapat let the chips fall where they may. So sabi naman ni Pusit, welcome naman sa akin yung impeachment eh. Bakit welcome? Kasi ang dami niyang kakampi sa Senado, mga kababayan. Natutuwa siya. At sabi niya, haharapin ko yan, yung aking impeachment. Di ba? Mamaya may papakita tayo sa inyo na sinasabi dito, ni Barry Gutierrez. Tingnan nyo to. Yung sabi ni Barry Gutierrez, mga kababayan. Eto po, tingnan natin. Para daw maayos na masasagot yung mga akusasyon, kasi sabi ni Sara, sasagutin niya daw lahat yun sa impeachment case. Pero sa investigasyon sa Kamara, hindi humarap. Sa patawag ng NBI, hindi daw dadalo. Tingnan nyo, tama siya. Di ba? Parang, hindi ko na kailangang humarap dyan eh. Ala namang kwenta tong mga to eh. Mas maalam ako sa batas. Pero aharap ako sa impeachment. Kailangan mong humarap dahil ikaw na talaga ang sangkot doon. Ano naman ang ipanglalaban niya sa perjury, sa bribery, sa forgery ng mga dokumento? Anong sasabihin niya? 'Di ba? Meron ba siyang bomba doon na tayo ang mapapahiya? Tingnan natin, mga kababayan. O baka siya talaga ang mabaon doon. Ang problema, yung mga mambabatas natin, particularly the Senate, they already have their biased opinion, biased decision. Lalong-lalo na si Bato na nilaglag ang mga kapwa niya senador. Now, ano ang gagawin ni Sara Duterte sa imbitasyon ng NBI? Siguro, ito talaga pong hindi siya aatin. Sinabi na ni NBI Director Jaime Santiago kung sakaling hindi a-attend si Pusit, magdi-decision na sila. Ipo-forward nila yung decision nila sa DOJ. Sabi dito, NBI Director Jaime Santiago, who learned of the Thanksgiving party set by Duterte, reiterated that with or without her, the Bureau will proceed with its investigation on alleged threat that she issued against President Marcos, First Lady, and Speaker. So kung hindi siya aatin, itutuloy ang investigasyon. Bahala siya. Di ba? So kung ano man ang magiging kalabasan ng investigasyon, ipo-forward po nila sa DOJ. Now, ano ang rason niya? Aside sa Thanksgiving. Ito po, Sara to skip NBI probe anew will attend Thanksgiving with media instead. So mas mahalaga pa yung Thanksgiving sa media. Bakit? Baka naman para masuhulan ang mga media na pagandahin ang imahe niya, na palakasin ang imahe niya, gagamitin niya ang media. Sinong mga media yan? Baka SMNI nga lang naman niya. Eto po, may isa pa siyang rason aside sa media, mga kababayan. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko, ay pwede namang hindi pumunta. Pwede namang mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Diyan po magaling si Duterte. Ang mag-submit ng sulat or affidavit, mag-submit ng statement kasi hindi naman siya ang gumagawa niyan. Ang isa pa sa mga rason, hindi siya pinagbigyan sa kahilingan nila na bigyan siya ng advance question. Kasi kung walang advance question, kung ano-ano ang sasabihin niya, tulad nung pagwawalwal niya doon sa pagkakakulong niya sa sarili niya doon sa Kongreso. 'Di ba? Walang advance question 'yun. Impromptu 'yun. Yun po siya. No? Kung walang script, hindi siya makakasagot ng tama like the itok-itok video niya. 'Di ba? Wala. Kinakailangan laging may linyahan. Kinakailangan laging may script. No? Sinasabi pa niya na sabi ng advice ng mga lawyer niya. Ngayon, wag kang magrereklamo kung wala kang yung hindi ka nagpakita at nagdesisyon ng NBI na kasuhan ka, ilagay sa DOJ. Wag kang maglilintaya diyan na sasabihin, hindi. Inumpluwensyahan ni Martin yan. Si Martin na naman ang aanuhin niya diyan, ang titirahin niya, mga kababayan. Biruin niyo, magpapa-Thanksgiving siya,
sa media doon sa Davao City? O siyempre, sino yan? Malamang yung mga taga Davao City, mga minions nila, na kinukonsinti sila, na pinagbibigyan lahat ng kapritsyo nila. Yan, Davao City. Lugar ng mga takbuhan ng mga criminals. O, di ba? Kaya ang ganda po. Oo, maganda ang Davao City kasi takbuhan nun ng criminal dun eh. Oo. Pag criminal ka, doon ka tumakbo sa Davao City, aalagaan ka nila. Oo, ibabahay ka nila, mga kababayan. Di ba? Uunahan niya pang pumunta sa Davao City at magpa-Thanksgiving sa media. O, ano pang dahilan niya dito? A-attend daw siya sa libing ng uncle niya. Alam niya naman na nakaset na ng December 11 yung pakikipagkita niya sa NBI pero ini-ignore niya. Sinasabi niya lang na ayon naman sa mga lawyer ko, pwedeng hindi pumunta. Inaasahan ka nga, ikaw ang tatanungin. Hindi naman tatanungin yung position paper mo, statement mo. 'Di ba? Tapos pag nagbigay na ng decision nila na hindi pabor sa iyo, sinong babanatan mo? Si speaker na naman na ina-impluwensyahan ng NBI director. Remember, prosecutor 'yan. Former prosecutor. Oh, 'di ba? O binibigyan ka ng pagkakataon, ang daming leeway na binigay sa iyo. Pero makapal ang mukha mo. Above the law talaga siya. Hindi niya alam ang priority niya. Pusit na pusit, pilit na tinatakasan. Kasi bakit? Alam niya, pag walang advance question, wala sa linyahan, hindi scripted, baka kung ano-ano ang masabi niya. Baka mamura niya si Jaime Santiago, hoy, gago ka, NBI director ka lang, ako ang VP. Ganun po eh. Ginagamitan niya ng posisyon niya, ginagamitan niya ng pagiging bratinela niya. Oo. Kaya, ayan ba ang classic example ng leader ng bansa? Gagawin ninyong presidente, above the law? Magiging authoritarian yan. Maghihiganti yan sa mga umaapi sa kanya. Hindi nga siya marunong magpatawad. Anong gagawin niya? Paghihiganti, mga kababayan. So, yan lang po, no? O, sinabihan siyang ibinulsa at ipinamigay ang pera ng taong bayan ni Representative Ortega. O, di ba? Tapos, hindi siya mag-attend. So, wala. Ngayon, pinapahanap pa yung 1,992 na mga pangalan na ginamit nila sa resibo dyan sa opisina ng Vice President. O, ano na namang mga pangalan ang makikita natin dyan? Paano nila nilustay ang kanilang pondo? Diba? O, binulsa at pinamigay para po siyang si Santa Claus. Walang pakialam kasi hindi niya po pinaghirapan yon. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.